Yaw, nung isang araw nga, ay di aray, pumasok ako sa trabaho. Maaga nga ako pumasok at aray agad ang una kong ginawa. Montreal smoked brisket. Inuna ko aray at may katagalan na rin lutuin. Ang brisket na rin ay brine na ng 5 araw. At ngayon ay lulutuin na natin. Nilahidan ko nga muna aray ng yellow mustard. Buong parte ng brisket lalagyan natin. At pagkatapos ng body massage, lalagyan na natin na ring rub. Aring smoked Montreal brisket na rin na i-vlog ko na last year, hanapin nyo na laang. Bale, buburburan ko lang aray na ring rub. Hindi naman karamihan, basta malagyan lang lahat. Binaliktad ko at nilagyan ko lang din yung ilalim. Sa tansya ko'y naglagay lang ako ng 10,541 piraso. Sa baba at saka sa itaas. Kasama na rin tabihan. At pag nalagyan ng lahat, kinuha ko na aring meat probe o meat thermometer at itinusok ko lang din ay sa pinakamatabang parte. Kailangan ay sa pinakagitna para siguradong luto. At pag naitusok na ang usaw, ay ang probe, ayan ang itsura. Isasalang ko rin din sa smoker para masimula na. Sinet up ko lang yung thermometer at maglalagay din tayo ng wood chips. Hickory wood chips nga pala ang ginagamit ko din. Ayos din gamitin din ang apple wood chips. Wag lang ang bunot at insinsot kamang yan. Iseset up ko naman na rin smoker. Iseset ko muna rin ng 5 oras pero mas matagal pa yan. Tapos ang temperature naman ay iseset ko sa 225 degrees Fahrenheit. At lulutuin ko rin hanggang mag 180 ang internal temperature. At habang niluluto ko nga yung Montreal smoked brisket, magbabalot muna ko din ng mga bone marrow. Nagbebenta nga din pala kami din ng mga frozen bone marrow. Ginagamit nila aray paggagawa ng beef stock o kung ano-ano pa. Kung minsan naman ay binibigay sa asaw. Pagkagarni nagdidikit-dikit ay hinahalibas ko lang din para maghiwa-hiwalay. Habang nagbabalot nga ako naray, saktong may customer bumili ng marrow bone, gustong ipagayat. Ibibigay daw niya aray sa aso niya, ay medyo maliit ang aso niya kaya kailangan ay maliit ang butaw. Nakiusap kung kaya kong putulin, ikakoy uho naman, kayo pa. May 20 ga kayo diyan. Biniyak ko lang ang mga aray sa gitna, gamit aring bansaw. Sabay isinupot ko na ulit, ibinigay sa customer. Abay tuwang-tuwa sa isang araw daw ulit. At pagkatapos ko nga pagbibiyakin niyon, bumalik lang ako din sa pagbabalot. Masarap aring bone marrow sa bulalo. Kung minsan naman ay bibiyakin tapos ibabang ay pagka nakasampu ka ay high blood. Iyon, arin na nga kayong mga nabalot. May nagawa na kaya pwede na magkape si Utoy. May dala nga akong kape kaso wala pang mainit na tubig, dini ko na nilalagyan. Hindi ho aring kapeng barako, yung tinitimpla laang. Dini halos araw-araw na nagkakapit, panlaban sa lamig. At saka sa antok pag napupuyot mag-edit. At pagkatapos kong humigop ng kape, magre-refill muna ako sa unahan. Nakita ko nga rin tray ng chicken breast, wala na, kaya lalagyan natin. Abay, hindi ari mabibilay pagka hindi ilalabas. Ilalagay nga lang namin yan sa tray, tapos ibabalutin na rin plastic wrap. At pwede nang i-display. At pagkalipas nga ng 2 oras, ay binuksan ko na ring smoker. Gawa ng kailangan kong pasiritan na ring apple cider vinegar. Nawawala ang aking spray bottle kaya dini ko na nailagay. Para tuloy iniihian. Ari nga pala para hindi madry ang ating brisket. Pagkatapos ko nga doon ay dini naman ako sa ating beef short ribs. Wala na ding display sa unahan kaya maglalagay din tayo. Tinitrim ko lang ng kaunti sabay nilalagay din sa vacuum seal bag. Pag na-i-back sale ilalagyan lang ng label at date at ayos na. Gumawa nga din ako na ring beef tenderloin roast at medyo mabenta aray. Abay may kamahalan din aray, nasa 100 ang isa. Itinatali ko nga lang yan ng papagayaan para hindi makatakbaw. Sabay nilalagay ko lang din aray din sa vac seal bag. Nasa 126 degrees na nga ring ating brisket. Bubuksan ko nga lang ulit at aking pasisiritan. Dini naman ay magre-ready na ako ng butcher paper para sa ating brisket. Babalutin natin aray din pagkagarning 145 degrees na. Dapat ay 150 o kaya 160 hindi na ako makaintay. Binuhat ko nga ring brisket at nilagay din sa gitna ng butcher paper. Pinasiritan ng kaunti at babalutin na natin. Tinupi ko ang tabihan tapos ang taas, hinigait, sabay tinulak ng tiyan. Yun ang purpose kaya malaki ang tiyan. Bale nilagay ko lang sa tray tapos sinuksukan ko ulit na ring meat probe. At ibinalik ulit din sa smoker para lutuin pa. Ang target natin ay 180 degrees Fahrenheit. Kaso uwi na at 173 pa laang. Kaya ang ginawa ko ay inahon ko na. Kumuha lang ako na ring container at doon ko nilagay aring brisket. Kakaunting degrees na lang naman, gagarnihin ko na laang. Pagkalagay sa container, ay babalutin ko naman na ring plastic wrap. Kailangan ibalot na balot yung hindi makakalabas ang init para tuloy ang luto. At susulatan wag pakikialaman kung ayaw masaktan. Anong tapang naman? At nung kinabukasan ay di ari agad ang aking kinuha. Mag-a-unwrapping muna tayo.
Titingnan natin kung naluto baga aray. Tinanggal ko nga lang ari din sa butcher paper. At habang ina-unwrap ko nga ay napakabango na ring smoked brisket na aray. At para magkaalaman ha, biniyak ko lang aray sa gitna. At yan ang itsura, perfecto. Maganda ang kulay, mamula-mula. At para malaman kung may lasa, ay di tayo titikim na kaunti. Aring unang tikim para sa inyo. Napakalasa at napakasarap nga na rin, bagay na bagay sa sandwich. At yun lang ho ang pinagagawa ng mga nakarang araw. Hanggang din na lang ang bidyong aray. Maraming salamat sa inyong panunood. Ay huwag nyo kakalimutan mag-like, share, comment, and follow na rin. Maraming salamat. Huwag nyo din kakalimutan na rin aking YouTube channel, pakisubscribe. Shoutout nga pala kay RV Gayakaw, Ronzon Diaz from Etibac, kay Ozzy Washer Lanerne, at kay Roy Sulit. Maraming salamat mga idol at mag-iingat kayo palagi.